Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang ulangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Sino dito mga youngster? Alam, may hindi nagtaas ng kamay. Sino dito ang first time sa live recording sa Basta? Me! Uy, Ay, ang grabe! dami. Bakit Thank ngayon you, lang? guys. Ngayon lang nakakuha ng ticket. Ngayon lang may concert kasi si Yeng on August, 28! which is her... Taray! Okay, magtatawag kami mamaya. Yes, may quiz tayo. May quiz tayo. May graded recitation tayo mamaya. Ano ang age ni Yeng? Huwag niyo lang mga ganitong bagay. Oo. Naturuan. Maganda Magaling, tingin magaling, ko sa magaling, kanila. magaling. First time din ni Yeng dito sa Basta Cafe at ang Yes. Walang Kwentang Podcast. So, thank you, Yeng. Salamat po. Happy Direct debut. Connect. Yes. Salamat po for having me and hello sa mga youngsters tonight. Hello. Tsaka mga youngsters na mga Sa ka-eme online. online, ilan sila? 207,000! Sa Zoom! Sa Zoom! Oh my Tapos God! tayo ngayon dito, 52,000. Roughly. Yes. So, Rough total estimate lang of yan. 300,000. Lahat yan manonood sa August 28. Live po tayo ngayon. Yes, live tayo. Live via satellite. Live via satellite. Nakikita din tayo sa sa LED sa Mercury Drugs sa Quiapo Quiapo, Church. Hi tayo Yes. sa mga Quiapo na Yes. G-Pinoy. Hello, guys. Hello. So, tatalunin natin yung live audience nung nanalo ka sa Pinoy Dream Academy. Yes. Wala pang nun. Wala Wala pang pa. live stream before. Wala pa. Wala pa. TFC lang. TFC. O ito, question. Ano ang ginagawa mo nung nanalo si Yeng sa Pinoy Dream Academy? Okay. Naalala mo kung anong nasang estado ka ng life? So, ako ay, ano pa ako nun? 7 years old. Wow! O, yung totoo na. Yung totoo. 2006. So, ako ay second year high school. Oo, tama. Oo. Nagpapagawa kami ng bahay noon. Nasisira-sira kasi yung TV namin noon. As in, dahil nga parang basta ang daming priorities ng pamilya ko na nagpapagawa. Tapos hindi lang priority yung TV. Tapos grand finals. Tapos I think sobrang gabi na noon. Sobrang late na. Tapos bilang high school student, Kailangan na matulog. kailangan ko na matulog. Pero gusto kong malaman kung sinong nanalo. Tapos sobrang happy naman ako na nanalo si Yeng Constantino noon. Pero yung may naman. Pwede na, pwede Parang na. pwede na. oo. Magaling naman siya. Oo. Tapos lalo na nung umangat siya dun sa Star. Oo, nalula ako. Oo. Kasi ganun din yung stage nun, parang ibinlock kami, tapos tinry naman yun before nung grand finals. Pag nanalo ko, ikaw yung pupunta sa gitna ng star, tapos ikaw yung iaangat. Oo. Pero syempre, hindi naman lahat papasakayin, di ba? So, ako talaga honestly, hindi ko in-expect na ako yung mananalo. Ay, hindi ka pinatry. So, hindi ako yung napili na Oh. sumubok. Basta aakyat to mamaya, ganyan. If I remember it right, oo. Pero nung live na, sobra siya nakakalula talaga pag inangat ka na. Siyempre, julo-julo ka pa dahil, bakit ako yung nanalo dito? Tapos parang sobrang nakakahilo. Umangat yung stage. So, ginawa akong drama para di nila mahalata. Kunyari, lumuhod na lang ako. Yun talaga yun. Kapag nakikita ko yung video, yun yun, ang galing mo yung hindi mo pinahalata. Nahilo ka. Very Ang good ka. galing. Ready ka for show business. Ready, ready. Superstar na agad. Correct. True. Season 1 yun di ba? Season Pinoy Dream. one. Nasundan pa ba yun? Kailang seasons yun? Yes, 2 seasons. Yung sa pangalawa, sila Arnie Lozada. Yes. Tsaka si Chai Fonasher. Yes. Sa amin yun. Batch Ay, sige ba namin si yun. Chai? Si Okay, Miss okay. Chai. Oo, Season tsaka... one pala siya, okay. Sa pangalawa, sina Bugoy Drilon, sila Chai, sila Lizelle Garcia. Yes. Oo.
Ang ganda ng concept nun kasi nasa bahay kayo. Parang Pinoy Big Brother Oo. na may music element. Correct. Yes. So, para sa mga masyado pang bata nun. Oh, sumasakit yung So, tuhod. ako din parang okay. Same. Sa Lolpas, kailangan natin. Sorry. Para sa mga masyado pang bata, so ang Pinoy Dream Academy, isa siyang reality competition din na actually medyo kasabay siya na sumikat ng PBB. PBB. Pero nag-alternate sila, no? Pero yung sa inyo hanggang 2 seasons, 2 lang. seasons So, siya, singing, pero may songwriting din. So, ibang klaseng talent yung nakita namin doon sa season 1. Usually naman yung season 1 talaga yung pinaka-tumatatak eh. Totoo. Kasi yun yung parang wala pang kaalam-alam yung mga nandun sa loob kung tungkol saan to. Oo. Kahit naman yung PBB, kailan ka makakakita Tapos naghahalikan Nene dun sa, Tamayo. naghahalikan sa swimming pool. Si Commander Nene, parang Sila lang ayaw yun. sumunod kay Big Brother. Hindi po talaga siya makatarungan para sa akin, para sanugan ng isang bagay. Ano pong lesson ang makukuha niyo doon? Ano pong dahilan? Oh. Sorry kuya. Sorry kuya, Sabi hindi ni po Akla, namin yan gagawin. Hindi namin yan gagawin. Oo, May sino ka para pag-aaklas. utusan kami? Oo. Sabi. Ngayon, di na kaya yan. Di Ng na mga pwede. housemates, ano na yan, ay baka makancel ako. Opo, kuya. Opo. Mas aware na yung mga bago. Totoo. ngayon. I'm sure kayo, gusto niyo lang gumawa ng music, no? Gusto Nung niyo time lang- na yon, yung tatay ko parang gano'n, kahit 2 weeks ka lang. Basta ma-expose lang yung talent mo. Wala kaming plano ng tatay ko. Parang kahit 2 weeks lang, sige na, kumapit ka kahit 2 weeks lang. Tapos pagpasok sa loob, parang ang dami palang ganap. May mga workshop, acting workshop, pati diction mo aayusin, ganyan-ganyan. Pero hindi yan pinalabas sa TV. Meron, Pinalabas meron. ba yung diction? Oo, may diction class kami with Sir Von Arroyo. Oh, meron pang fitness class, may mga ganyan-ganyan. May kuya din ba? Hindi ko maalala eh. Hindi, Wala. kami, headmaster, si Sir Jim Headmaster. Paredes. Ay, oo nga. Tapos the company yung teacher namin sa voice classes namin. So, very Ang ganda nun. elite na no? What a privilege. Totoo. Kaya somehow, hindi ko rin po na-feel talaga na parang nasa kompetisyon ako, para ako nagbabakasyon. Kasi ang sarap ng ulam araw-araw, may swimming Tsaka may pool. Oo. Tapos parang Naiba sa Big Brother kasi Big Brother sila magluluto. Oo, kami Oo. yung sa amin, first few months, may parang, Catering. hindi naman namin nakikita yung mga nagkikater, no? Ang nakikita lang namin mga teachers namin. Basta after every lessons namin, may nakahanda na food. Bilang lumaki po ako na hindi talaga, merong karangyaan. Oh, karangyaan. Saan ang galing yun? Karangyaan sa buhay. Sobrang sarap kasi araw-araw may pasta. Actually, ang nagluto niyan yung mga housemates. Hindi lang sinasabi sa inyo. Hindi lang nila sinasabi. Nakatago lang sila behind the Sila talaga yun. Pero grabe, yun talagang, hindi mo mapapansin yung competition hanggang sa may gala night na every weekend. So, doon kami nagpa-perform. Pero grabing privilege. Dami. Dance lessons, vocal lessons, acting, everything. Ganda. Ba't Kaya yung yung pala bahay, tayo din, yung bahay ni Kuya, parang may Pinoy Dream Academy na side, di ba? Sa gilid. Hindi, as in magkatabi. Magkatabi ba? Oo. Okay, sige. Oh, ikaw, nasaan ka nung Intro. O, sige. Nasaan ka nung Pinoy Dream Academy? 1952? Wala pang EDSA. Highway 54 pa Highway ang tawag 54 namin pa. doon. Charing. Pag naalala ko sa Pinoy Dream Academy na season ni Yeng, nung lumabas, kasi di ba meron kayong kinocompose, meron silang kinocompose sa mga kante. Tapos nire-release yung mga kanta na yun. Nung lumabas yung Hawak Kamay, sabi ko, ito yung mananalo. Wow, as a judge ka dun, ha? Mamanan ako umikot yung chef ko, hindi pa uso doon, ha? Kumakain kami nun, sabi ko, Ibang show! Mali! Ibang umikot ako. Hindi ba dahil sira lang yung upuan? I'm sure may gumagano ng art them sa gilid. Pero hindi, stand out talaga yung Hawak Kamay. Totoo. Yung, Thank you, Direk. yung, Sample nga nung hawak kamay. ano bang key yun? Sorry. Ano kayo naman? Center for Pop. Pero hindi, di ba? Nung lumabas, meron, syempre may mga magagandang kanta, pero iba yung effect nung lumabas yung Hawak Kamay. Tsaka kasi feeling ko, dahil nga, nakikita namin kayo dun sa bahay na parang, hindi naman to mga composers na, classically trained, Correct. na nag-aral talaga. So, parang nung lumabas yung kanta na alam namin, syempre magkaka-generation naman tayo, parang, tropa ko itong, parang mukhang tropa ko lang tong si Yeng, Tapos parang biglang, hala, nag-hawak ka Tropa kayo ni Yeng? Tropa kami. Ganito kami. Pero nakakayak yung moment yan kapag pinapanood. Kasi minsan lumalabas na lang sa YouTube, ganyan.
Nakakayak yung moment. Ang galing. Pwede po kayong singer. Then, tsaka, nung time din na yun, ay, yung tribute pala to. Oo, no, hindi na concert names Oo, eh. hindi kasi nung time na yun, rocker girl si Oo nga. si Yeng. Tsaka Tas yung buhok mo nun, di ba? Oo, Nag-iba-iba ko. Parang ano talaga, nag-try. Oo. Parang sa amin. Relatable. Crispy. Relatable. Oo. Tapos nagigitara. Hindi siya yung parang biritera. Hindi siya yung ganun. Hindi siya biritera na naka-gown. So, ibang branding bale. Oo. Si Yeng, kaya nung lumabas siya, parang someone different from yung mga nakikita namin sa ASAP or yung mga Correct. nagpa-platinum records. So, Ano diba? ba ng platinum record? Platinum, dati kasi guys, dati, Nung walang ang pinibenta mga cassette tape, tapos mga CD. Kasi di na nila alam to kasi Spotify Tsaka di ba yung na eh. kapag kunwari na-reach yung ganitong sales, may ano? Oo, May may gold. diba? Gold, platinum. So Oo. dati, para From Paris. sobrang hirap maging platinum recording star kasi kailangan talaga physical yung pagbili ng mga fans mo. Oo. Nung Physical sa yung iba nun, pagbili may ng ganun CD. pa. May ganun pa ba? Abot Oo, na I yun. remember yung unang award sa ASAP. Binigyan din ako ng pari ng ganun. May pa eksena na, naka 20,000 copies ka na. Gold Ay, ba yun? Ang galing. Gold ba yun? hindi ko na nga maalala direct, Oo. pero umabot naman tayo ng platinum. Yes! Tsaka ano yan, platinum, double platinum, triple Oo. platinum, tapos yun sa ASAP. Kakanta ka muna, syempre work ka muna bago ibigay yun. Oo. Parang Totoo, gulat-gulat. Oo. bibigyan ka lang ng platinum, work ka. Oo, parang kunwari magugulat ka kasi nung lalabas sa likod. Yes, yan yun. Yun, oo, totoo yan. Kanina nung nagsasalita ka, Derek, parang naalala ko lang. Sobrang ni-utilize ko rin sa pagpo-promote nung time na yon. Sinabi to sa amin, pag lumabas kayo ng Pinoy Dream Academy, wag muna kayong mag-social media kasi marami kayong haters. Mas makulit ako. Talagang yung mind ko, kahit na alam ko na parang may mga taong ayaw sa akin, talagang nagpunta ako, at that time, parang Friendster pa no? Friendster. Gumawa agad ako ng account. Multiply. Kasi ang hindi alam ng marami, pag lumalabas kayo sa ganyang klaseng reality show, may parang debrief eh. Meron kayong psychologist na kakausapin. Ganda. Meron kasi ganun sila Derek Lauren. Oo. Parang after mo lumabas, parang may therapy pa yan. Kakausapin ka ng psychologist, ganyan-ganyan. Dami yung sinabi. Basta at the end of the day, huwag ka muna mag-social media kasi maraming negatibo, hindi ka pasanay, ganyan-ganyan. Pero pagtapos ng session na yun, nasa Friendster na ako. Gumawa Matigas ako. ang ulo. Siyempre naman, pag sinabi sa'yo, huwag ka mag-social media, siyempre mag-social media tayo. Oo, tsaka, di ba? Kasi bakit? Bakit niya tayo Yung sinasabi mga ang do wag? not open, bubuksan mo yan. Di ba? Sinuport lang Do nila. not sit. Sit tayo. Bakit kaya? Mali, di ba? O, hindi ko sinasabing tama. Yung pag-agree kasi nila direct, parang sinabi ko lang yung ginawa ko. Parang awa. Nakakatawa yung Friendster. Yung Friendster, pag open mo ng Friendster, pipili ka ng song, di ba? Oo. Tapos yung Bakit may sa gilid. Bakit nila tinanggal yun? Di ba? Hindi ko nga mag-gets dati, bakit magsuswitch yung mga tao sa Facebook? Eh, ang boring nung pinaka-front na page. Eh, Tsaka yung samantala sa mga Friendster, pwedeng may mga design-design. Correct. Mga Kasi mga sparkles. gumagano Yung na background, star. di ba? Oo. Tapos meron pang testimonial. May testy. Testy. Oo. Oh, sorry. Sorry. Parang hindi daw yan, hawak kamay nga yung kanto. Sinasave. 1, 2, 3. Yeah, okay. Sorry. Sinasave ko kasi ito kay Pagkasabi mo JR Shabok testimonial, eh. Umalik. May Pero nga mabalik pala, ako doon direct, sobra ko siya na-utilize talaga, social media at that time. Parang, kasi noon uso pa yung mga artist. Alam niyo ba yung 2366? Yeah! Vote Nostalgic. Yang Space. Ganon. Dati, yung mga nakukuha nyong update sa yung mga nakukuha nyo ngayon ng update sa mga artista, hindi yan libre dati. Kailangan nilang mag-subscribe, di ba? Yes. So, magte-text ka kunyari, Yeng on, Yeng space on to 2366, ganyan. Tapos makakatanggap ka na ng message sa akin, good morning, ganyan. Marurot. Tsaka yung magiging wallpaper ka. Oo. Yung face mo. Pwede 10 i-download pesos pati, ata yun or 15 pesos. pati ringtone. Pwede. Yung 2360 dati, kailangan mo magbayad. Pero ako yung isa sa mga mga nauna na nag-social media, tas libre yung mga updates, nagkukwento ako sa youngsters, mga ginagawa. Tapos parang pinagbabalang dati, hindi, kasi nakasubscribe sila sa sa K-Text. Ayun, kapamilya text. Oo.
Tapos parang pero ang kulit ko talaga. So I guess ang laking impact din nun, dahil nga sa pinag-usapan natin kanina yung mga awards, na pag meron akong ginagawang project, ina-update ko agad sila, nagre-record ako, nandito ako, ganito yung ginagawa ko, ganyan. So pag palabas na yung album, sobrang excited ako, magpo-post na ako, whether it be Friendster or Facebook yun, ganun dati. Wala lang, niyabang ko lang, na nauna ako dun. Tsaka kasi I'm sure sobrang laking pagbabago sa life mo na from, may banda ka naman na before di ba? May Yes. banda ka na before. Pero grabe talaga yung paglabas ni Yeng kasi nga ibang brand of singer. Sino nagpangalan ng Youngster? Sila yata eh. Sino? Yung unang-unang parang president ng Youngsters. Oh. Paglabas ko kasi nandyan na sila eh. Youngster na yung tawag. Meron na silang Bakit banners. kaya youngster, no? Ba't hindi Yangsies? Youngsies. Or Constance? Asan yung Yeng I dun? think di yung Constance. Direk, sino ba? Ano ba yun? Direk, bakit ba ako? Golf lang ba siya? Ganon? Walang Hindi ko apelido? naisip. Sorry. Glock 9. Glock Wala. 9, oo. Madonna. Bakit? Madonna. Bakit Oo. hindi? Jesus Christ. Hindi ba tayo mapapakilala? Oo nga. O, sige. Mag-intro na tayo mo. Ay, intro pala. Yes. Kaya ang dami na natin nasabi. So, lahat Medyo to- madidelete yun. So, Oo. start tayo dito. Yes. So, lahat to para sa 20th anniversary concert Yes. ni Yeng sa August 28. 28. Di natin natanong si Eng, so nasang ka nung nanalo ka nung Yes. Pinoy Gym Academy? Nandun sa Star. Nagtititig ka tayo direct. Parang kanina umaga lang, magkausap kami ng asawa ko. Medyo nagugulantang ako sa mga pangyayari. Kasi hindi alam ng karamihan, ito yung first solo concert ko sa Araneta. Oh. Talaga? Yes, kaya grabe yung kaba ko, direct. Kasi yung una po, kasama ko si Kuya Bamboo. Okay. Tapos pangalawa, si Kuya Rico, tapos Kuya Glock, tapos yung diva, sina Kizzy, Angeline, Ate Kyla. So ito yung unang-unang beses ko na ako. Deserve naman. After 20 years pa. Yes. Kaya grabe So yung next kaba. major concert mo ay 40th. 40th. 25th. Baka na yung, pag sa 40th, parang yung tuhod ko. Oo. At least nakaluhod ka na. Lagyan mo na lang na Star. Bumalik, ang galing. Forever ka nakaluhod. Ang ganda. Lahat sila. Kneeling station. Ay, nako. Hindi seats. Okay, sige, Okay, pakilala pakilala mo muna na. tayo. Sige, ako si Tonette at ang favorite Yeng song ko ay Cool Off. Hala, ang daya akin yan eh. Cool Off talaga. Magbago Tapos ka. lagi sa video dalawa kasi yun ang favorite ko na Cool Off. Yung sa Session Road, tsaka yung kay Yeng. Dalawa yan, kantahin ko pareho. Kaya ko. Sige nga, sample nga nung Session Road muna. Ano yung key? Yun lagi. Gano'n kami singer. Sige, Siyempre- G-sharp. Sige, yung kay Yeng na lang. Wow, ang yabang ha! Sige nga, oh. Ikaw na. Inaabangan talaga namin dito ko. Upo ako sorry. Wow, biglang nagka-upo. Okay. Ako si JP at ang nasabi Hindi na ko kasi pwedeng nito net cool yung off, cool ah. off eh. De, pero ang favorite ko ay Chinito. Mapapa. Uy, Hindi kahit ko wala pinakanta. nagtanong. Ito na Okay. agad. So ang ating Debut. ano ba tayo Oo. sabihin ka? Special guest. Ano ang iyong featuring? Ano yung favorite Yeng song? Meron kang favorite? Wala akong favorite Yeng song. Oo, Sige, parang- hate test mo na lang. pinaka-hate kong... Seryoso. Meron. Ako si Yeng Constantino at ako ang sumulat ng Hawak Kamay. Yes! At ito ang Walang Kwentang Podcast! Concert memes ang ating... Yes, with Yeng Constantino. With Yeng Constantino. When with the Youngsters! Yes! Live at Basta. Apps! Pansamantala ko munang pinuputol ang inyong maligayang panonood mga ka-eme dahil ang inyong Mother Beep card ay may importanteng mensahe. Oh yes, a few tickets left para sa Dabaklang Kanal Show Live, ang aking kauna-unahang comedy show, improv stand-up paandar, kasama ang pagbabalik ng namimiss nyo ng Tong Ina Me. And kasama sa Direct JP Antoinette dahil meron kaming live recording sa Music Museum on July 10, 8pm. Kaya naman kung hindi pa kayo nakakabili ng ticket, pumunta na kayo sa Ticket to Me. Hanapin ang Dabaklang Kanal Show at
bumili na ng ticket para sa pasabog once in a lifetime, life-changing experience dahil talagang mafa-FOMO kayo dahil wala itong Zoom recording. At alam nyo naman, pag na-upload, meron ng cut. Minsan, nagiging lost media pa. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo ng ticket at magkita-kita tayo para sa aming The Reunion dahil napakadaming surprise guest. Sige na, bumalik na kayo sa panonood. I love you guys and I miss you all. Happy Pride! Concert memes. Kasi nung nagpunta dito hindi pa pala. Si Jason lang. Si Jason. Pero nung nag-recording kami with KZ, with TJ, na magkakaroon ng concert, naisip namin, concert memes. Kasi pati SB19, SB19, Vision, Alamat, Backstreet Boys. Backstreet Boys, NSYNC. NSYNC. So baka meron kang mga dyan. Kasi 20 years ka na Sa sa industriya. industriya. Mga funniest moments or most memorable na mga nangyari while in concert. Kasi syempre kami, nakikita lang namin yung kumakanta ka na, may perform. Funny, parang hindi naman sa funny, pero parang interesting lang for me. Nilalagay ako ng management, even sa ASAP, nakahanay ko yung mga divas. Oh, siguro hindi masyadong, di ko lang siguro napapakita at times. Pero pag nalalagay ako sa ganong situation, minsan parang nahihiwagaan ba? Pag nilalagay ako sa ganon. Kasi as you said nga kanina, parang ang ginol ko talaga in my life. Kasi mula bata pa ako, pangarap ko talaga maging rakista. Parang gano'n. Ang mga idol ko, kanya sila Alanis Morissette, sina Avril Lavigne, ganyan. Nakita ko si Kichi, nabaliw ako. Parang, ay, ganito yung path ko. Tapos nung napunta na ako sa industry, parang, bakit parang akong ligaw na pusa? Parang, bakit ako nandito? Bakit ba? Ano bang meron? Tapos pinapakinggan ko naman yung sarili ko, parang hindi naman ako ganun kapasok na ballad Yung birit singer. no? Oo, bumibirit. Kaya parang sa akin parang ganun, mas interesting. Bakit kaya? So, parang recently, nagkaroon din kami ng Broadway prod sa ASAP. Yung hiya ako kay Miss Between Escalante. Ba't ako nandun? Anong ginagawa ko dito? Alam mo yung parang minsan, meron lang parang not sa stomach mo. Parang hindi mo alam bakit ka nalalagay sa mga ganun situations. Even nung nag-concert din kami nila KZ, I think kaming dalawa ni Casey, naramdaman namin yun. Hindi lang ako. Oo nga, si Casey ganun di ba, din, oo. Ate Kyla, Angeline, sa ako tapos siya, tapos parang titingin lang kami, parang, interesting, ba't kaya tayo nandito? May mga ganong moments, yung parang sa akin, mahiwaga lang sa akin. Nung first time na sinalang kayo sa ganun, sino yung mga kasabay? Sa ASAP, pinagsama agad kami ni Miss Sarah Geronimo. Pinag-exchange hits kami ng Forever's Not Enough. Tsaka Hawak paano mo Kamay. Naku talaga. Asap. Paano nangyari? Paano nyo naisip ito? Talaga, nung nakita ko yung study, huy! Di ba influence ko, Kichi na talaga. Paano ko naman sa Forever's Not Love? Ay, Tonet, nilalabanan ka. Exchange shirts di ba? Oo, ano yun sa akin? Pero paano yun? Nalalaman mo on the day itself or hindi naman? Hindi yung mga few days before. Okay. Sa ASAP kasi ganun, parang mga 3 days before Sunday, papadala na sila ng material. Padala nila yung general na material, tapos yung division. Sa amin malinaw exchange hits. Hindi siya hati. Kundi ako ang kakanta ng Forever's Not Enough. Grabe, sobrang nanginginig talaga ako sa kaba. Parang akong ligaw na pusa, meow, meow, meow. Talagang nakakakaba siya for me nung pumasok sa industry. Ginawa mong rock. Ginawa mong rock yung hindi. Hindi, Talaga niya? kinanta ko lang kung paano ko kakantahin. Parang hindi naman intentional, ay, alam mo, gano'n, pag gano'n. Pero it was really, sobrang pressure talaga sa akin. Even up to now, hindi ko nga alam di ba kayo na-weirdohan youngsters? Bakit nandun si ate? Parang hindi naman namin napansin kasi lumaban Oo. Matapang. Yes. Nagkaroon ka ba ng exchange hits kaya, Ate Reg? Yes, meron din Meron? kami prod ni Anong Miss Reg. song? Ikaw and Ikaw. Ay, Bigay ng may kapal. Ikaw. Tapos si Miss Reg, kinanta yung kanta ko. Ayun ako, isa sa nagpahaba ng buhok ko yun. ganda. Di ba, pangarap ng isang songwriter talaga, kahit sinong songwriter, na makanta ni Miss Reg yung kanta nila. Kaya nung kinanta niya yung kanta ko, parang,
Ang sweet lang talaga ng feeling. More than being kabado. Kasi after many years na yun So, hindi nakabay na feel ko. Parang I was just savoring the inunahan ko na kayo. Kasi saan nanggaling yun? Ako na nagsabi. Savoring the moment na, grabe, kinanta ni Miss Reg yung kanta ko. Pero I still find it weird up to today sa pagka nahahanay ako kana Miss Between, gaganyan, kakanta si Jonah, sorry Jonah, ba't ako nandito? May ganong feeling pa rin until now. It might seem like ang confident niyang, alam niya yung ginagawa niya. Hindi, parang I'm just like Fake it till you make it. oo, Ganun, you just bigay mo lang yung kinihingi ng work, pero deep inside of you may self-doubt ka pa rin at times. Ganun pa rin ako until now, yeah. Ano yung unang kinanta mo after ka lumabas sa Pinoy Dream Academy? First ASAP na performance mo and anong Hawak feeling kamay nun? talaga. Hawak kamay yung first, tapos ang parang parang hits at that time. Tapos parang ang daming mga artists sama-sama, sabay-sabay. Tapos parang ang pinaka-last song, hawak kamay, yung paol. So parang number 1, number 2, ganyan, na mga song, top 10 songs yata yan. Tapos number 1 yung hawak kamay at that time. Tapos to all, everybody sing hawak kamay. Ang ganda talaga ng kantang yun. Pero grabe din po yung yung pressure na nalagay din ng song na yun sa life ko. Syempre, at that time, sinasabi nila na baka one hit wonder lang si Yeng. Kasi parang rare din yung after, kahit ako parang yung hawak kamay ay mas malaki na sa akin eh. May sarili na nga siyang buhay eh. Hindi niya na ako kailangan yung hawak. Parang kumbaga sa anak, parang, malaki ka na, kaya mo na yan. Parang hindi ko na kayang sumulat ng ganong kanta ulit. Yun yung na-feel ko. Actually, even up to now, I don't think makakasulat pa ako ng as pure as hawak kamay. So I guess yun yung favorite song mo. Siguro Panganay. Kasi ang panganay. sabi ko kanina, wala akong favorite. Hindi, pero in the context of, ang tawag ko dyan sa hawak kamay is yung susi na binigay sa akin ng Diyos para makapasok sa pinto ng industriya. In that context, siya yung favorite ko. Kasi binigyan niya ako ng opportunity. And 20 years, andito pa rin tayo. So, yeah. Ilang high school graduation din ang gumamit ng hawak kamay. Yan ang nung time natin ay yung vitamin C. Vitamin C, nag-graduation. Wala na talaga vitamin C. yung as we go. Yung girl group na vitamin C. Gagi, isa lang si vitamin C. Isa lang pinag-uusapan ninyo. Sige lang. Isa lang siya, yung orange yung Oo. buo. Di ba tatlo sila? Baka TLC Baka yung music yun. video Baka yun. TLC nga I yun. don't want no scrubs, scrubs, Yeah. you gotta get Medyo good flat enough. ka lang. Pero yun yung yung time namin yun, si vitamin C, tapos naging hawak kamay. Naging hawak kamay. Ngayon, ano na? Ano na yung ngayon? Ngayon ay... Bini. Mapa? Mapa pang mama at papa yun. Salamat. Hanggang ngayon, Teacher's Day. Salamat Ang na. salamat. Salamat. Ibang hira. Pasensya na si Tito, Tsaka, flat ka na na. Thank you, Dad. Kakampi ako. Tapos, ano yung sinasabi mo nga na parang nagkaroon ng time na feeling mo hindi ka na makakasulat ng kanta na parang hawak kamay. Ano yung kanta na finally nung dumating yon at nasulat mo yon at na-perform mo siya, nilabas siya, na naisip mo, finally, meron ng kanta na kilala nila. Apart from how kamay, no? At that time kasi direct lumabas na rin yung salamat, lumabas na rin yung pangarap lang, time in. So parang hindi naman sa parang wala na ako maging hit song. Parang at that time may 4 hit songs na ako. Pero after nun, kasing second album ko walang hit. Diba? Ano mga nasa second album? Diba? Hindi. Pero di mo I'm sure meron. Kahit pero ako ano nga, mga hindi ko kanta? Kinabahan maalala. si Tonet. Hindi! Ano mga kanta yung nandun? Hindi ko naman siya inaamon. Pero diba, direct? Ano nga yung mga nandun? Kasi I'm sure may mga Wala. hit doon. Jeepney. Mali. Third album. Third album yun? Yes. Saan yung nasa second? Kaya nga ganun siya. So grabe din yung pressure kasi parang ang ano ng management, can you write another hawak kamay? Sinulat yun nung 14-year-old na ako.
sa kwarto niya na walang kisame, tas sobrang init dahil 3:00 na ng hapon, tas nakatutok yung araw. Tas may drama, may dramatic effect. Tas yung purity lang of not thinking about, kikita ba tong kantan to? Parang, paano ka pa mapupunta ulit sa place na yon? Yung walang anything, walang halong pera, walang business yung ano. So, parang sobrang problemado. Tapos dumating yung second album, ginawa namin. Talagang, I was really trying na baka pwede, baka meron, baka ganyan. It didn't work. Tapos, ayun, nung nawala na yung attention sa akin ng mga tao, I felt more free just writing kung ano yung gusto ko. So, doon ako, tapos kami nila kay Erickson, which is, siya na yung manager ko ngayon, kay Erickson Raimundo. Hindi ko pa siya manager at that time, pero pag may nagagawa akong kanta, dahil magkakaibigan kami, pinaparinig ko sa kanila. Tapos yun, eventually, pag meron akong pera kasi direct at that time, or may gig ako, iipunin ko muna para mag-record kahit isang kanta lang. Kahit na may label ako, ganun ang ugali ko even before. Ayoko yung parang naghihintay ako sa label. Parang, kung nandiyan na yung idea, gusto ko na siyang i-execute agad. So I think, dun ko nga na-find out sa sarili ko bilang isang artist, mas nagta-thrive ako kapag wala masyadong mata ng executives yung nakikialam sa proyekto ko. Just free lang ako. Tapos pagtapos na yung produkto, saka ako pinipresent. So dun yung time na yun, dun po pinanganak yung Jeepney Love Story, yung Lapit, yung Siguro. So dun sila pinanganak nung time na yun. So nung nakapagpahinga ako sa second album, I was just really, okay, sulat-sulat lang, ganyan. So yung second album, kung wala siyang hit, hindi siya naka-down sa'yo. Hindi mo na-feel na, ay shit, baka wala nang nakikinig sa akin. Mas naging inspiration siya to do another album. At that time, kasi parang survival lang yung nasa mind ko eh. Mas more on, yung pressure is, paano na yung pamilya ko? Ako yung breadwinner, ako yung nagpapaaral dun sa kapatid kong pangapat ako, yung pangatlo si Cookie. So parang paano na yung school niya? Naku, ang daming bill sa bahay, mas ganun yung inisip ko. Ganun yung naging effect niya sa akin. More than, tapos sa side naman ng business, ang inisip ko, naku, lagot ako sa management, paano yun? Baka bitawan nila ako, yung mga ganong anxieties and all. Pero nagkaroon din ng right timing kasi nung moment na yun, lumapit na ako kay Erickson Raimundo, tapos nagpa-manage na ako. They were really very encouraging. Na parang, sige, sulat ka lang, gawin mo lang. Pero wag ka rin kasi masyadong agresibo. Minsan hindi ko na sila sinasama sa process. So, nag-record na ako. Tapos na. Bakit tapos na? Sayang naman yun. Kasi dati, maganda kapag gumawa ka ng music video, i-connect mo sa mix. Kasi yung mix, gumagawa sila ng documentary ng mga, parang BTS ng Mix channel. Oo, mix channel. Oo. Dati ganun ako gumagawa ng proyekto on my own. Tapos, in-encourage nila ako na parang, i-involve mo kami para magawa natin ng PR yung ginagawa mo. Pag artist ka kasi, yun lang kiniisip mo, yung creativity lang. You just wanna be creative. Di mo iniisip yung marketing, di mo iniisip masyado. Parang, yun lang yung talaga, naging, sa tingin ko yun yung kahinaan ko, na pinunan talaga ng Cornerstone. Pero I think habang tumatagal, kapag nasa industriya ka, makikita mo talaga yung importance ng promotion at ng pagbebenta. Lalo na kapag nasa ganito kang klaseng industry. Pero pag artist ka, tumilang po importante na when you're creating, kailangan sobrang pure ng intention mo sa relationship mo with your music when you're creating. Kung kaya mo hangga't maaari, huwag mo munang haluan ng Business. ng anything. Kung Kasi kikita ba to? Kung kikita, o magiging ganyan. kasi nawawala yung soul ng project. Siguro, afterwards na lang, pwede ka mag-tweak, mag-edit and all. Pero during the process, si Sir Ray Valera nagsabi nito sa akin, itrato mo yung creative part ng heart mo na parang bata. Let it play. Huwag mo siya i-box. Kasi once na binigyan mo siya, kunyari yung karton kaya niya nang gawing palasyo yan eh. Yung karton kaya niya nang gawin na bangkaya na parang lumalangoy. Pero once na binigyan mo siya ng realidad, napuputok, nawawala yung momentum. Grabe yung Ray Valera. Ray Valera. Kaya idol ko si Sir Ray. So parang hindi niya natutunan ko sa pag-create. So kung may mga nanonood na bagong artist, yun talaga yung parang isa sa mga biggest lessons din sa akin. Kasi yung relatable yung yung paano masasurpass yung una mong nirelease. Parang either song or film or
exhibit. Yes. Parang yung second, parang laging may feel na parang make it or break it, parang ganun. Na, Yung sophomore. oo, yung sophomore na, na Sophomore i-release. jigs. Oo, Ba yun? Tawag doon? Sophomore jigs ba? yata. Oo. Pero yung kahit sa pelikula parang yung second talaga na parang shit. Baka bitawan, hindi supportahan. Kapag naging successful yung first mo na nirelease na project, ang pwede mong isipin at pwedeng isipin ng mga tao, baka swerte, 'di ba? Baka na tsambahan. Tsamba. Baka tsamba. So kaya mas may pressure sa second para sasabihin fluke. Pag yung second na nilabas, hindi naging successful, fluke ka. Ibig sabihin tsamba lang talaga yung ano. Kaya siguro laging second yung mas nakakakaba. At maraming hindi na nakakaalpas dun sa second kapag hindi nag-work. Pero kasi minsan hindi naman dahil hindi kumita or nag-flop or hindi kasi successful ng first ay ibig sabihin Pangit. nag-fail ka na or nagpangit. Maaaring hindi lang siya tinanggap nung panahon na yun. Hindi siya yung gusto ng marketo noon or Hindi kaya yung sa pelikula, hinahanap. kaya sa pelikula bumagyo nung nirelease yung yung pelikula. So walang lalabas na mga tao para manood. Pero siguro ang importante yung Fulfillment. core mo as an artist. Yun binigay ko rin naman yung life ko dun sa second. So kaya ang dami mga kanta ngayon na parang nagugulat yung mga artist na hala, ba't biglang sikat ulit ngayon? Yun nga iniisip ko kanina, direct while talking. Oo. Na parang bigla may mga songs ngayon na at that time hindi naman ganong kalaki. Pero bigla na lumalaki ngayon sa social media. May ganun ka? Oo. Gulat ako, parang kahapon lang, kasi kasama ko yung music manager ko, so we check yung parang Spotify ko. Nire-imagine ko kasi yung mga songs ko ngayon eh. So parang inisip namin, ano kayong mga next sets of songs na gagawin ko. Chinek namin. So parang, dati ang number 1 songs ko na nandun sa is Ikaw, Salamat, parang ganun. Tapos parang nasa top 10 pa rin yung Hawak Kamay. Nakakagulat yung Siguro na song ko. Paano siya nasa top? Di naman siya, at nung time na nirelease namin, di naman siya number 1 sa radyo. Or parang nire-request ng mga tao sa live. Pero parang dahil may mga nagli-lip sync sa TikTok and all, Totoo. parang yung mga bata ngayon tuloy, napapa-backtrack sila. Tapos pinapakinggan nila. Pasok na siya sa top 10 ng mga songs ko ngayon. Parang, okay to ah. Totoo. Ganda. So, ibig sabihin parang May lang. buhay. Tsaka yung mga sinusulat mo or kinakanta natin dati nung 90s or 2000s, bumabalik lang sila kasi yung experience ng isang bata, ng isang teenager, ng isang 20s, ulit-ulit lang siya nag-iiba lang ng panahon. Pero lagi tayong makaka-experience ng first heartbreak, laging makaka-experience ng, di ba? Ng chinito. Ng chinito, ng love story sa jeep, Correct. di ba? Ng cool off. No Ng to cool jeepney face off. out. Uso pa ba ang cool off ngayon? Parang, Hindi parang, na yan Meron pa rin ba? tawag cool off. Ano nang tawag? anong tawag na hindi may term kayo dyan eh. Sa cool off, Ay, hindi yung Ghosting break na? agad. Ghosting! hindi eh. Alam ba nila cool off? Alam niyo yung term na cool off? Wala ba kawala? Cool off talaga yung perfect Wala silang maisip na kapalit. Walang maisip na Dahil yun kapalit. kay Yeng Constantino. Uy! Yung Chinito, pang ilang album mo yun? Pangilan yun? Pang-apat. Fourth. Tapos yung ikaw, Pang ano yun? Mas alam nila. Yes, Kaya Sorry, nga talaga. Mga music producer ata itong mga youngsters. in-expect mo ba na from Hawak Kamay na 14 years old tapos sa very wholesome song about friendship or about family and youth, ganyan. May isip mo ba isang araw makakagawa ka ng kanta na magiging number 1 hit sa mga kasal? Yun nga eh. Sa lahat na lang ng kasal na pumunta. Oo nga eh. Kung hindi yun yung wedding kasama Parang siya. salitan kayo ni Jonoy. Talaga ba? Ibang market, Ibang market market, eh. Tsaka yung may isang English song na Yung I would die every day like that. ilang kasal na puntahan Ilang kasal ko din na. napuntahan ko. Sinabi ko na sa mga kaibigan ko, Sabi ko nga, ako na. naisip mo ba yun na from that Hindi, to... Hindi talaga ako ganun pag nagsusulat yung parang isip ko, ganito. Plano ko, magiging ganito yan. Ganun mantra ko pag nagsusulat ako. I'm just writing. Yung relationship ko with music, tayong dalawa lang to. Ano yung nararamdaman natin at this moment? So, parang ilagay natin sa bucket na to. This is just us.
Kaya hindi ko talaga naisip kasi nung sinulat ko yung ikaw, nasa eroplano ako noon eh. Tapos ang dami ko nang talagang songs na gustong isulat para sa fiancé ko at that time, yung asawa ko na ngayon si Ann. Dami, tapos lagi kong parang nilulukot, lagi kong, hindi talaga, parang hindi siya, hindi yan eh, hindi yun yung feeling. Hindi yun yung feeling. Tapos nung dumating yung ikaw, and I say na dumating, hindi siya yung sinulat ko. Kasi naramdaman ko talaga siya na paparating siya yung song. Kasi para akong nag-aalig, asan yung phone ko? May paparating na song. So, alam kong parang manganganak yata ako. May ganung feeling. Hindi ko siya ma-explain, Ganda. sorry. Pero may feeling na manganganak yata ako. Kailangan ko ng telepono. Tapos, dire-diretso siya. Nang lumabas, nung sinulat ko. Buti na lang talaga nasa window ako ng eroplano kasi iyak ako ng iyak. As in talaga yung iyak ko, may uhog, may ano, buti walang makakakita sa akin kasi nasa bintana ako ng eroplano. So, Anong airline to? at that time, Wow! hindi ko alam Ang ba. ganda. Oh, tapos papunta ako ng Zamboanga nun. So, parang 1 hour and 45 minutes yung flight. Before matapos yung flight, tapos na yung song. Galing. Ang ganda. Lagi may Bilis ganun lang eh. yung flight. 1 hour 45. Ngayon ba ilan na? Hindi, kasi tayo kapag ganun, natutulog tayo eh. Siya, gumagawa siya ng kanta. Nanghingi ako ng mani. Iba-iba rin kasi yung ng mga creatives. Yung ibang artists kasi kailangan nila ng ambient ng studio o kailangan nila ng instruments and all. Ako kailangan ko ng ganyan, white noise. Diyan nawawala yung extra thoughts ko. So, eroplano o kaya nasa sasakyan. Basta may malakas na aircon or parang may constant sound ng humming. Shit, so kailangan namin linisin yung aircon namin. Ang lakas nga kasi. Bakit nga ang lakas nito? So, paano ginagawa mo? Pag alam mong paparating na yung kanta, mas recording. Meron akong app sa phone, pangalan niya Hum. So yung pwede mong, habang nagsusulat ka, pwede mo na rin i-record sa same page. So ganyan. Kung halimbawa, dumating muna melody, re-record ko muna yung melody. Tapos, hintayin ko ulit na dumating yung lyrics. Tapos, iba yung process. Minsan kasi kailangan kong ulit-ulitin bago dumating yung lyrics. Kailangan ko ulit-ulitin yung melody. Or at times, pinapanganak sila sabay. Pero habang kinakanta ko, nag-iiba pa yung phrasing nung pagbigkas ng mga letra. Nag-iiba yung timing. So, kailangan ko siyang ulit-ulitin muna. Tapos parang, ayan, that feels right. Okay, tama siya, okay. Oh, ganda. Keep on repeating. Pero nung dati, nung wala pa yung app na yon, diretso sa gitara. Notebook talaga. Okay. Notebook talaga. Lagi ako may dalang notebook. Tapos sinusulat ko. Yun yung hardest. Minsan may mga melodies na nakakawala. Meron pang mga times direct na napapanaginipan ko yung kanta. Tapos pagising ko, hasta na yung notebook ko. Tapos gano'n, oh my gosh, lumipad ng parang paru-paro. Hindi ko na nahuli. May ganun talaga. Oo, meron siyang ganun, may mga ganong kanta. So, nakatulong ngayon yung technology talaga. Super nakatulong talaga. Ginagamit mo pa rin technology. yan? Oh, Hum talaga ginagamit ko na app. Talagang pag nagsusulat ako. Just recently, I wrote a song sa eroplano na naman. Nako. Galing akong Vietnam. Tapos ganun na naman. Parang, I think any song that I write, whether it be cheesy na happy like Jeepney Love Story or Pag-ibig, namumove talaga ako emotionally. Naiiyak talaga ako. Ganda. Hindi ko alam kung bakit eh. May Pero something sa aeroplano, feeling ko. Kasi ako rin. Ayaw pa tayo. Hindi, may something eh. Parang ang heightened ng emotion mo kapag nasa aeroplano ka, na umaandar, hindi yung nakatigil. Sabi nga. May something. explain niyo po bakit pag umaandar. Pag umaandar, parang feeling ko, parang may something kasi parang meron kang iniiwan na something. Oh, yung movement. Di tsaka sabi nila pag nasa himpapawid ka talaga, heightened yung all senses mo. So even yung kinakain natin sa eroplano, kapag kinain mo siya outside ng flight, iba yung lasa niya. Wala siyang So lasa. iba yung pagluto ng mga chef nung mga pagkain natin. Tapos 'di ba kung mapapansin nyo, pag nanonood tayo ng pelikula sa eroplano, kahit di naman masyado nakakaiyak, umiyak tayo. Oh. Na kapag pinanood natin siya outside, ito yung pinanood ko nung humagulgol ako sa kasi iba yung senses natin. Parang Correct. times Oo, yung It Takes a Man and a Woman, iniyakan ko yun sa aeroplano. Tapos nung napanood ko ulit, bakit kayo? may something sa
sa altitude, I guess, ng aeroplano. I guess. Pero thank you sa aeroplano, sa mga Oo nga, paglipad mo, eh. nakailang kanta ka. Thank you sa eroplano, marami na tayong kinita. Bumalik sa business pala at the end of the day. Tapos after nun, pagkagawa mo dun sa phone, ano Ang yun, process igigita, or pumunta ka sa Oo. recording studio? I used to play guitar, pero ngayon hindi na. Bakit? Bakit? Kasi gusto ko na laging maganda yung nails ko. Yun lamang talaga ang dahilan. Ano dati, parang, hindi lang naman, napaka-shallow mo naman yan. Hindi naman. Wala hindi, ka eh. nag-isip ng ganun. Hindi, Oo. all these years naman. Sa asad din kasi oo. nire-request nila, yan, kailangan na mag-gitara. Ayoko po sirain yung nails ko. Huwag po na, huwag niya po pag-gitarahin, please. Pero isa sa mga reasons din, nag-attend ako ng songwriting workshop ni Sir Benny Saturno. Nagkaroon siya ng session sa ABS, tapos nag-attend ako. Tapos sabi niya, okay, in-explain niya yung paano niya sinulat yung gantong kanta, yung ganyang kanta. May mga questions ba kayo? Kataas ako, Sir, paano kung sa gitara, di ka naman masyadong magaling mag-gitara? Tapos pag when you play, the guitar and you're writing songs, parang same chord progression yung lumalabas. Abay, huwag ka na mag-gitara. Yun talaga yung naging niya. Kasi nalilimit ka dun sa nalilimit ka. Tapos sabi niya, trust your instincts. Tapos totoo, kasi naririnig ko naman yung chords actually in my head eh. Kailangan ko lang siya i-explain sa producer kapag natapos ko na yung song. So ngayon, hindi na ako nagigitara talaga. Kasi lang parang aanim lang yung chords na alam ko. D-A-G-A. D-A-G-A at B minor, A minor. Buti nga ikaw anim, ako wala. D-A-G-A ay Living on a Light jet to plane? Heaven. Ay, ano yung living on a jet plane? D-A-G-A. D-A-G-A daw. D-A-G-A. Yan yung mga unang Actually, mga chord progression ng, wag mo sasabihin A. Diba? A, C minor, C minor, D, at D minor. Tama ba, Direk? Tama. Tama. Thank you, may kakampi ako. Wow! Kala mo naman, D-A-G-A din naman ako. So, ganun pala, pwede pala yun, na parang papakita mo sa banda mo or sa music producer. Tapos pag mahusay siya, at I'm sure, isa lang ba ang usual na music producer mo or depende sa kanta? Depende sa kanta, pero majority si Mr. Raymond Marasigan. Oh! Raymond Marasigan of Eraserheads. Yes. Oh. Siya talaga. At siya lang ang talagang, siyang ang rurok na idol ko talaga sa rock scene. Oh, grabe. Kasi I think, parang napapansin ko, parang mga bawat artist, meron talaga silang laging constant na ka-work na music producer. Na parang yung kabisado na sila, kilala na. Hindi mo nga ma-imagine si Sir Rames ang nag-areglo ng Chinito eh. Di ba? Eraserheads. Tapos Grabe. gagawin. Baka nakamit din siya ng chinito. Kasi yung sound engineer namin hapon. Si Shinji Tanaka. Totoo nga yun! Yung mukha niya. Niloloko ba ako nito? Kaya nga eh. Hindi, oo. Shinji Tanaka of Kodama Studio. Walang connection yun, pero pwede na. Mula ano ka na? Since which song pumasok si Raymond Third Marasigan? album. Oh. Jeepney Love Story. Nung first tsaka second album. Ano siya, parang ABS yung naghanap ng producers. Okay. So, Paano kayo nag-match ni Sir Raymond? Ikaw lumapit? heto na nga. Hindi, si Sir Rames naging songwriting teacher namin sa Pinoy Dream Academy. Oh. Tapos sobrang starstruck ako nung nakita ko siya doon. Tapos, pinagawa siya na parang words lang yung binigay niya sa amin. Pinagawa niya ng melody. Tapos parang okay yung rapport namin ni Sir Rames. Kahit idol ko siya, sana hindi niya na-feel na starstruck ako. Tapos, nung lumabas na ako ng Pinoy Dream Academy, ayun nga, Fake It Till You Make It. Kinapalang ko lang yung mukha ko, Sir Rames, pwede niyo po akong gawa ng album. Tapos bilis lang din. Nag-yes lang siya. Hindi ko nga rin alam bakit eh. Buti hindi Kasi yung si sa... Yang Constantino ka, Oo. hello! Hindi, wala naman ako. Nag-start lang ako noon. Wala talaga. Buti yung yun yung sinagot niya, hindi sa tamang halaga. Sa halagang. Para sa mga hindi may kilala kay Sir Raymond, so si Sir Raymond ang drummer ng Eraserheads. Eraserheads. Pero, yun, actually nagpa-produce din siya ng mga iba't ibang kanta. And yung Eraserheads ay, I think, generational talent. It really
shape the OPM rock scene at the time. So, kahit nung time na naging Eraserheads fan ako, sobrang tagal na ng Eraserheads. Hindi ko nga sila napanood ng live together sa UP. Gano'n na sila So, kaya yung pagka-starstruck ni Yeng kay Raymond Marasigan, yun yung parang, Parang gets. grabe, no? Raymond Marasigan. Di ba sinasabi nila, huwag mong makilala yung idol mo kasi baka ma-disappoint ka. Wala. Si Sir Ames, pag nakilala mo siya, he's more than kung anong inimagine mo. Sobrang bait, sobrang encouraging. Ang astig niya on stage, pero sobra yung empathy niya, tsaka yung tenderness niya as a person. Kaya kami nila, Sir Glock9, pag nag-usap kami, sino idol mo? Raymond Marasigan. Raymond din ako eh. Pareho tayo, Raymond tayo. Grabe si Sir Ames. So, ganun kami when we talk about him, parang ang flowery lang ng feeling sa heart. Meron ka bang idol na sana hindi mo na-meet? Ang goal natin, maabante tayo. Para ano, Oh my gosh, sabihin ko yun. Huwag niyo yung pangalala. Oo, meron ako nakilala. Kakastart ko lang noon, kakalabas ko ng Pinoy Dream Academy. Uy, naku! Nag-guest siya sa ASAP. Tapos todo abang ako sa backstage. Kasi nakita ko siya, idol ko po kayo. Sana po makakolab ko kayo balang araw. Tapos sabi niya sa akin, kung darating yun, huwag mo ipipilit. Hindi ko makakalimutan yun. oh my God. So, hindi ko alam kung may iba ba siyang ibig sabihin doon. Yung parang, hindi ako parang sobrang na-stun ako, parang yung mukha ko, parang, tama ba yung narinig ko? So, parang nag-zone out ako after, parang nag-dissociate ako afterwards. Parang, hindi ko in-expect yung answer na yun. Hindi niya ako showbiz, man lang. I hope one day. Sana, pero, ayun, pinrang ka niya. Ni-real talk niya ako doon. Feeling ko Bee Gees yan. Speaking Tagalog, Bee Gees yan, no? Mali, air supply. Air supply. May ugali yan sila. Okay, naghawak ka. Nakakulab mo siya, hindi na. Kahit ginanon niya ako, nag-collab. Nag-collab kayo. Pero hindi sa bagay na inisip niyo in a song or ganyan, nasa ibang bagay. Ay, ibang bagay. Kasi ang Yeng Constantino ay umaarte rin. Marami siyang pelikula, Shift. Uy, pero hindi sa pelikula. Sinasabi ko lang na ano. Biglang hanapin nila sino sa mga co-artist nila. Pwede na rin lang hanapin. Pero di ba, Shift? Right About Love. Oo nga. Meron pang isa eh. Meron pa parang Eternity something. 30 between seconds. Oo. Yun, Yes. Ewan ko nga, ba't nga ako naggagagano? Nakakahiya din sa mga artista minsan. Bakit naman? Wala lang. Bigyan na nga kasi ako, di ba, parang, gusto kong explore pa yung creativity. So after ko gawin, tama ba yung ginawa ko? Hindi ba yun parang yung mga artista parang tumataas yung kilay sa ginagawa ko? Biglang may mga ganyan moments din May ako. mga imposter syndrome. Oo, meron akong ganun. Kasi yung Shift, grabe yung Shift. Ang galing mo doon. Ay, salamat po. Thank you. Sa 20 years mo, ano yung mga biggest life lessons na naturo sa'yo ng mga mentors mo or producer, kahit kay Sir Raymond or mga co-singers? Nasabi ko na yung kay Sir Ray Valera kanina. Kay Sir Ames naman, mas jologs yung taong nagpapacool. Kasi may tendency din ako na ganun, Sir Ames, sobrang nahiya ako parinig sa'yo to. Bakit? Ang cheesy kasi. Masaya ka ba nung sinulat mo yan? Sobrang saya, naiyak pa ka ako eh. Oh, yun na yun. Yun yung astig. Totoo ka dun sa ginawa mo. Hindi yung trying to make it sound cool. Ang jologs, yung mga taong alam ba yun, parang hindi totoo sa core nila yung ginagawa nila. If it's real to you, then that's cool. Correct. So parang yun, nawala na yung ko inside na, yung parang pag high school ka, I want to belong, I want to be cool. Nawala na siya dahil kay Sir Ames. Tapos sa journey ko sa industry, is wag mong, yung tagumpay na meron ka, wag mong akuin na para bang ikaw lang ang dahilan ng lahat ng magagandang bagay na nangyayari. It's always God leading you to be with the right people, right opportunities, even yung songs. At times I feel like hindi ko sinulat. Yung mga songs na parang talagang totoong binigay, biyaya talaga. Kasi yung sinasabi ko kayo na may mga songs na
may paparating na, nararamdaman ko paparating yung song. Napaka-celestial nung feeling na hindi ko siya ma-explain. So even the songs na mga nirelease ko, a lot of those songs, regalo. So, I think yun eh. Parang mapuputok talaga yung paglaki ng ulo mo when you have that kind of mindset. And yun talaga, hindi rin yung pinakamagaling ang nagsistay sa industry. Marami siyang elemento. May magaling pero hirap katrabaho. Meron namang Totoo yan. meron namang galing. May laman yung totoo. Meron namang magaling pero nasa maling management. So marami siyang trabaho at elemento around it. So wag pumasok sa ulo mo. Pero pumasok sa heart mo as gratefulness na pa. Salamat Lord Kasi ako kahit sa sarili ko when I look at myself, ang daming mas maganda direct, madaming mas talented, mas malalim magsulat for sure. Kaya may ganun ako feeling, wow, nandito ako and inaalaw ako ng mga tao na mabuhay ako sa aking pangarap. Talaga ito yung industry na pinangarap ko. Simula 4 years old ako, I wanna be a singer. I want to perform in front of people. Pinayagan nila ako. Ganun ko na siya nakikita now. Pinayagan nyo ako na gawin ko ito. And it's such a blessing. Ganda. Ganda. Tapos ngayon, 20 years 20 years na. Sige. Salamat Lovely. po. Totoo. Tsaka yung parang yung mga sinabi mo, parang feeling ko nag-mirror siya sa mga kanta mo, especially yung Chinito. Iba talaga yung effect ng Chinito. Hindi, as in walang eme talaga. Kasi yung Chinito, parang sige, cheesy siya. Pero parang alam mong galak na galak si Yeng nung oo, as in parang ang saya niya. Parang, Parang ang saya ni Yeng nung sinusulat niya to. totoo. Ayun ito pala, pinutok ang bubble. Ang Chinito, hindi ako ang nagsulat. Huh? Oo. Iyan ang Si direct. Shinju, hindi naman. Hindi. Kaibigan ko sa church. So, siya, ang nagsulat ng Chinito ay kaibigan kong gitarista. Na Chinito? Hindi. Kasi sinulat niya yung katang yan para sa kay Sunshine sa F4, sa Meteor Garden. So, ang title niyan dati is Chinita. Tapos nung narinig ko yung kanta na yan, sabi ko, alam mo, kasing kasing cute siya nung mga kanta ko na Jeepney Love Story, ganyan. Pwede ko ba siya ilagay sa album ko? Tapos pinayagan ako ng friend ko. Oh, wow. Yeah. Ang ganda. Chinito. Ganda. Tsaka yung So, Jeepney Love Story din. Tsaka isa ko pang song, siya rin nagsulat. After nun, Ferris Wheel naman sa next album ko. Siya, ganun din. Parang kumakanta rin ako ng mga kanta ng mga kaibigan ko, ng mga songwriters. Tsaka ang ganda kasi parang feeling ko, important sa isang artist, yung voice. Ay, hindi boses. Pero yung parang rinig mo kung anong klaseng artist itong pinakikinggan mo. Tapos parang clear na clear yun sa'yo. Talaga, salamat po. Gcash na lang ha. Sige. Asa ko po mamaya. Sige, invite mo na sila sa iyong hindi na ticket selling kasi pag nirelease natin to, hindi na May Talaga? Oo, hindi. Pero starting May 1, starting diba? May 1. Para na ticket lang sa selling. mga nasa Zoom na 400,000 sa Zoom at dito sa Basta Cafe. May 1 ang start ng ticket selling. Yes. Pero invite mo na sila. Yes po, malapit na ba? Sa August, hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ko. Sa August 28 na po ang aking concert sa Araneta Coliseum. Biyahing 20. Ang tickets will be sold. Tama ba? Sa Ticketnet. Sana makanood kayo in celebration of my 20th anniversary. Maraming salamat sa mga youngsters na nagpapakita ng patuloy na support online. You give me confidence, guys. Sobrang salamat. Abangan nyo pa yung mga pakulo namin before the concert. Dami namin ginawang material na ako, excited din ako na makita ninyo. Yan. May mga, may mga guest. Ganyan. Pwede ba yun? Surprise! Kami ba to? Secret! Actually, lalabas ka po dun sa hydraulics. Oo, dun sa Star. Oo. Pero pababa kami. Directed Yes. by Direct John Prats po ito. So, alam nyo na po. Magigitara ka ba dito? Oo. Tatanggalin mo yung Tatanggalin ng nails mo. nails. Nails. Ano ba? Meron ka pa namang ilang buwan para Or stick na lang. Pwede ba yun? Pick? Ikaw, Yung pagkakasabi ko naman, kala mo naman kasalanan talaga. Pick!
Thank you, Yangster. Maraming salamat po. Thank you, you, Yang. Yangster. Happy Thank you. 20th Grabe, congrats sa anniversary. 20th anniversary. Yes. Maraming salamat po. At sa susunod pang 20 years ng iyong career. Yes. Sana may ang walang katang podcast pa rin nun para Yes. makabalik Meron siya. yan. Ang daming may paborito ng podcast nyo. Thank you, Yang. Thank you, Yang. Thank you, Salamat. guys. Salamat po. August 28. Yes. August 28. Happy 20th anniversary.